Kung mahiyain ka or introvert ka, ang video ito ay para sa'yo. Pag-uusapan natin dito kung paano tayo makakawala bilang isang mahiyain na individual or introvert. Kasi lahat ng mga aspitong yan or character, isa ko mismo naranasan ko yan. Way back mga teenager ako, like elementary, talagang nahihiya ako mag-participate sa school, hindi ako nakikipag-usap sa more on sa public kasi nga nahihiya ako. Yes, nakikipag-usap ako pero sa mga closest friend ko lang dahil nga medyo komportable ka. Pero kapag outside na dun sa grupong mga kaibigan, eh, hindi na ako nakakapag-execute yung mga gusto kong ipahiwatig. In that way, hindi ko na ilalabas yung kung sino ako, kung ano yung skills na meron ako, until na-realize ko kakapanood ng mga motivation videos, sila Chinkitan, yung mga international na mga motivators din. Nanonood lang ako ng mga ganong video para mas ma-enhance yung character, yung believe sa sarili. Kasi kung mananatili tayo dun sa comfort zone natin, o yung iniisip natin na baka kapag ginawa ko to, ito yung marireceive kong mga sasabihin ng ibang tao. Kapag ganun yung naging mindset natin na lagi nating inuuna yung sasabihin ng iba, panigurado kung wala kang magiging resulta sa buhay or walang mangyayari sa'yo, aminin na natin o hindi, yan yung realidad ng buhay. Kasi ako man, nung nandyan ako sa sitwasyon na yan, sa sobrang pagiging mahiyain, hindi ako nag-vlog, hindi ako nagbebenta kasi feeling ko nakakahiya kapag binenta, baka ano yung sabihin ng tao, or di kaya nakikipag-participate sa public, like for example sa school, yung tipong kailangan mag-recite ka or kakanta ka. Hindi ko yung ginagawa kasi nahihiya ako. Dagdag na yung mahina yung self-esteem or paniniwala mo sa sarili na kaya mo kasi wala kang itsura. Dagdag yun sa panghihina ng loob mo. Pero kung lahat ng to aalisin mo, instead mahiya ka, i-convert mo siya dun sa pagiging makapal ang mukha kasi lahat ng mga yumaman, hindi yan naging mahiyain para ma-achieve or matupad nila kung nasaan sila ngayon. Kapal ng mukha at yung pagiging consistent sa kanilang mga ginagawa, yun yung nagdala sa kanila sa tagumpay. Hindi naman naging madali yung proseso sa kung ano ako ngayon na kaya ko nang humarap sa tao kahit sino at kaya kong humarap sa camera publicly. Hindi ko na iniisip yung sasabihin ng mga tao na baka ganito ganyan. Kasi nga ang tinatak ko sa isip ko, kung sila yung papakinggan ko, hindi naman sila yung magbibigay ng gusto ko sa buhay. Like for example, yung pagkain namin sa misa, hindi naman sila magbibigay sa akin eh. Like for example, gusto ko rin ng ganitong bagay. Kung puro sila lang ang iisipin ko, paano ako makakapag-execute? Like for example, ito nga, nag-affiliate tayo, nagva-vlog. Eh lahat ng to, digital era na tayo ngayon. Kung hindi ako sasabay, maiiwan pa rin tayo sa traditional na isa tayong empleyado na kung saan, kung magkano lang yung sweldo natin, kahit mag-tumbling ka pa sa trabaho mo, walang madadagdag sa effort mo. Kasi nakafix na tayo dun sa halimbawa, minimum natin ngayon is 645. Yun lang yun. Unlike dun sa mga tao na makapalang mukha, kahit anong opportunity pinapasok nila. So meaning to say, mayroon kang sweldo kung ikaw ay empleyado ngayon tapos sumasideline ka pa, nagbebenta-benta ka sa yung traditional na bahay-bahay, yung mga kakilala mo. Tapos kung nag-live selling ka or nagpo-promote ka ng mga product online, so additional na income yun na hindi mo na iniisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao dahil yun nga, hindi ka mapapakain ng hiya-hiya na yan. In addition to that, mayroon din akong pamangkin na lahat ng anak ng ate ko, kapatid ko, talagang mahiyain, walang kumpiyansa sa sarili. Kahit pagbilis ang tindahan, hindi nila kayang bumili. Bakit? Kasi nahihiya. Kapag tinitingnan sila, nahihiya sila. Hindi naman mga pangit. Nandun sila nakakulong sa kwarto, parang ninakawan or inagawan sila ng kumpiyansa sa sarili na hindi nila magawa yung gusto nilang gawin kasi nga nandun sila sa comfort zone, nahihiya ako, baka ano yung sabihin. Ganong aspeto po ng character, walang mangyayari talaga sa buhay. Kaya ang the best way, since experience ko to, wag nyo nang isipin yung sasabihin ng ibang tao. Ang i-consider mo, ano ba ang mapapala mo kung mananatili ka dyan sa sitwasyon mo. Compare doon sa lalakasan mo yung loob mo, maniniwala kang kaya mo, isusugal mo kung ano yung paniniwala mo. Like for example, mag-vlog ka, mag-affiliate ka, magtitinda ka. Isugal mo yung paniniwala mo kasi manalo matalo at least may ginawa kang action. Kaysa naman dun sa wala kang ginawa, forever walang magbabago sa sitwasyon mo. Yun na yung tips ko na may share sa inyo mga co-affiliates at dun sa mga individual na nandun pa rin sa comfort zone hanggang ngayon. Please lang, wag nang isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng puso mo, ng isip mo na dapat mong gawin. Have a great day, everyone.